Hi guys! Tapos na po kami mag-church. Hello everyone! So dito po tayo. Kailan po ba dapat po paliguan ang mga babies, yung mga newborns? So sa na-experience ko po, mas okay po siya. The best time po na magpaligo sa baby po. Hindi masyadong maaga at hindi rin masyadong tanghali. Lalo na hapon, wag na wag nyo ng paliguan. Pero sa experience ko lang po yun. Kasi po si Lara, napaliguan ko siya 11:30. So nagkasakit po siya noon. Nagkaroon po siya ng ubo at sipon. Tapos, akala ko, iniisip ko parang nagkataon lang. Pero sa pangalawang pagkakataon na ginawa ko yun ulit, ganun ulit yung nangyayari. So ngayon po, ginagawa ko, pinapaliguan ko na siya ng maaga. Alas 8, alas 9, or 9:30, 10, ganun. Basta hindi lang siya abot ng 11:30 to 12. Ganun. Kasi, sa experience ko po iba nag-iiba po yung, nagkakasakit po siya, si Lara. Nagkakasipon, nagkakaubo, yan, nagkakalagnat. Mahirap po, sanggol pa lang, baby pa lang, tapos magkakasakit. Uy, huwag ka maingay. Tapos pinapaarawan ko po siya palagi. Kahit malaki na si Lara, kailangan pa rin ng araw. Kahit nga tayo, mga matatanda na, kailangan natin talaga ng araw. Diba, Lara? Hi, everyone! Malaking tulong po yung araw. Para po, kunyari, may may ubo, or may sipon, malaking tulong po yun. Kasi vitamins po yan Basta yung pagpapaaraw natin, from 6 a.m. to 8 lang po. Wag na po tayong lumagpas. Kasi pag lumagpas, kasi nung nakaraan, na-try ko po yun na alas 9 na. Sabi, minsan lang naman tayo magpapaaraw. Minsan lang na maaarawan ng tanghali na. Hindi, umokay naman. Umokay ako. Ayan, hindi na kami nagpapayong. So, tirik na tirik po yung araw na yun. Alas 9. So, pagdating po dito sa bahay, ayun, nagkakasipon talaga si Lara. So, wag po nating hayaan na aabot sa gano'n. Hanggang 8 lang po talaga yun. Kahit yung, yung doktor, tanong kayo sa pedya, gano'n. Yun po yung ideal na pagpapaaraw. From 6 a.m. lang hanggang 8. Wag na po kayong lumagpas. Kasi mahirap na pag nagkakasakit. Pangit po kasi yung, yung ma-immune po sa gamot yung mga baby, yung mga bata. 'Di ba yung pamangkin ko kasi dati na immune po sa gamot. Tapos yung sabi ng pedya niya, kasi siya, nagka-problema sa mata. Na-blurred po yung paningin niya. Kailangan niya magsalamin kahit grade 1 pa lang, gano'n. Tapos, syempre, sa probinsya kasi wala kaming cellphone, wala kaming TV, nung mga araw na yun. Tapos, nagtataka, bakit nagkaganon, nag-iba yung paningin, nasisira, gano'n. Ang sabi ng doktor, dahil yan sa baby pa lang siya, immune na po siya sa gamot. Kaya, as much as possible, iwasan po natin na ma-immune sila sa gamot. Kasi, ang hirap talaga. Saka nung ko rin po sa experience ko dun sa panganay ko na immune siya kasi lagi siya nagkakasakit dati pag nagkasipon, nagkaubo, pinapainom ko yan agad ng gamot. So immune siya. Alam mo yung 6 months siya, marunong na siyang humawak ng ganito, ng pagkain, marunong na siyang sumubo. Tapos pagdating ng 8 months, umabot ng 8 months na hindi na marunong yung anak ko. At yung pinag-anuhan ko noon, yung dahilan, sa pakiramdam ko lang, yung dahilan dahil dun sa gamot. Ay sabi ko, ayoko na ng ganito. Pag nagkaanak ako ulit, ititigil ko yung ganito na nai-immune yung anak ko sa gamot. At saka yung importante po yung pagpapaaraw natin sa mga sanggol. Kasi, si Lara dati, nung pinanganak ko po siya, 12 days kasi bumagyo yun si bagyong Karina. 12 days po yun, wala talagang araw. So, hindi ko siya napaarawan. So, nangyari, naninilaw po yung kanyang balat. Tapos, namin yun, follow-up check. Pumunta kami sa pedya niya. Ang sabi ng pedya, kailangan i-check kung mataas yung bilirubin niya. Kasi, pag mataas yung bilirubin, kailangan niyang i-admit para pailawan. Kasi, delikado kasi pag may mataas yung bilirubin ng baby, magkakaroon siya ng jaundice. Sakit yun. Tapos
ang posible daw pong mangyayari ay magka-seizure si baby. At sabi ng pedyo niya, sabi niya, "Mommy, prevention is better than cure." So, i-check natin, kinuhanan siya ng dugo, kung mataas ba. Kasi kung mataas, i-admit siya. Sa akin kasi, parang naawa naman ako dun sa baby. Parang ayoko sana. Kaso, nung sinabi niya, pag nagkaka-seizure yung anak mo, ewan ko lang sa'yo kung anong gagawin mo. Kasi sinabihan na kita. So, hanggat maaari, gamutin na natin. Kasi nga, walang araw. Wala talagang araw nung time na yun. Kasi nga, di ba yung bagyo na yun. Bumagyo kasi nung nanganak ako eh. Kaya, ang tagal, tas naninilaw na yung baby. Delikado po yun. So, kung ganun, kailangan po talaga, as much as possible, kung may araw, paarawan natin. Pero kung wala naman, kung wala pong araw talaga, ayun, kung sasabihin ng doktor na kailangan pailawan, i-admit para pailawan yun na. Para, kasi nung time na yun, so, umano na ako, umukay na ako. Sige dok, i-anon nyo na siya, kuhanan nyo na siya ng dugo para ma-check kung mataas yung bilirubin, para ma-admit, pumayag na ako. Tapos tinusok na siya ng karayom. Syempre naawa ako, ang liit-liit pa ng baby. Tapos, huwag ka maingay, di. Jing-jering, jing-jing-a-ding, jing-jering-jering. Tapos, nung na-check na yung dugo niya, hindi naman yung result after 1 hour, hindi naman mataas yung bilirubin. So, hindi na kami na-admit. Sa awan ng Diyos, nakauwi po kami. At nag-aantay po kami dito ng araw. Tapos, mga after 2 days, nagkaroon ng araw. Kahit konting araw lang nung time na yun. 6, nag-aantay talaga ako. 6. Tapos 7, may konting araw na, lalabas na konting, araw. Ayun, nagpapaaraw kami. Pinapaarawan ko si baby. So, thanks God. At ayan, malaki na ang baby ko. Hello guys. Hello everyone. Ayan. Hello everyone. Hello guys. Hi, my name is Lara. I am 5 months old. Malapit na po ako mag 6 months. Please subscribe. Like and subscribe to my YouTube channel.